Pagbabanta mula sa tinawag na Angels of Death, ang umano'y pananakot para hindi magsumbong ang 5 babaeng lumutang na biktima umano ni Pastor Apollo Quiboloy. Git naman ng abogado ni Quiboloy, maglabas ng ebidensya ang PNP. Saksi, si June Veneracion. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Diyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Quiboloy sa 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Barantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Quiboloy na you are offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday. Victim 1, you are to be raped by Quiboloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Quiboloy on Tuesday, and so forth up to Sunday. They were shaped, they were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their fate. Matinding takot din ang dala ng banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Quiboloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. I did not deal with that kung ilan yung mga patay. I know may mga napatay na sila. Hindi pa muna iniharap ni Barantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa sila ng sworn statement. Pero may mahigit 50 minor de edad pa raw silang hindi na-rescue sa loob ng KOJC. Ang inilabas ng PNP ng mga bagong paratang ng sexual abuse laban kay Quiboloy, tinawag na peke ng isa niyang abogado. I'm sure planted yung lahat yung mga manufactured yan. Sa pagkakakilala niyo po kay Pastor Quiboloy, kaya niyo po bang gumalaw, mang-abuso, mang-molestya ng mga bata? Hindi. Never, kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Quiboloy. Hamon ng kampo ni Quiboloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umapila rin ang abogado ni Quiboloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanyang katotohanan, he is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. Nakatakdang iharap bukas si Quiboloy at mga kapwa niya akusado sa Pasig RTC Branch 159 para sa arraignment ng kanilang kasong qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. Bawal ang media coverage, lalo't mga minor de edad ang mga biktima ayon sa PNP. Inilatag na ang seguridad sa inaasahang paglabas ni Quiboloy sa PNP Custodial Center papuntang korte sa Pasig. Via video conference naman ang arraignment ng kaso nilang child and sexual abuse sa Quezon City RTC Branch 106. We don't want to give specifics as to the manner how he will be ushered out of the Camp Ram en route to Pasig because that is a security matters po. But definitely may convoy po na lalabas po at escortan po sila papunta po doon sa Pasig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng qualified trafficking of persons at kidnapping for ransom ang 2 middle managers ng ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Saksi, si Salima Refrat. Ang reklamo ng mga Pogo worker na umano'y inabuso sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, uusad na ayon sa Justice Department.
Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng qualified trafficking in persons at kidnapping for ransom ang dalawang Chinese middle managers ng Pogo. Ayon sa resolusyon, na-recruit ang isa sa mga biktima para sa ibang trabaho, pero ibinyahe papunta sa Porac Pogo at ginawang love scammer. Nang tumanggi, tinorture umano siya gamit ang baseball bat at kinulong daw siya sa isa sa mga kwarto. Ang isa namang biktima, dinukot sa Maynila at dinala sa Porac. Hiningan raw ng 300,000 pesos na ransom ang kanyang pamilya sa China. At nang hindi makabayad, dito na siya sinaktan at pinosas sa frame ng kama. Yung organized crime nila lumipat dito, nagdala ng lagim. Kaya nga, yan ang isang dahilan kung bakit nangayaw na ang Pangulo sa Pogo. Kasi kasama na yung social ills tsaka itong criminal itong criminal aspect na hindi talaga katanggap-tanggap sa atin. Nasa kustudiyan na ng PAOK ang dalawang akusado. Kailangan munang matapos ang paglilitis at pagsilbihan nila ang sentensya kung makoconvict sa mga kaso bago harapin ang nakaambaring deportation cases laban sa kanila. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, malaking bagay ang pag-akyat ng kaso sa korte sa panghihikayat ng iba pang biktima o testigo para mapanagot maging mga big players ng mga illegal na pogo. Yung pag ganito kasi, yung magiging cooperative yung mga witnesses natin, yung mga complainants, madali nating mapapausan yung ating kaso laban dito sa mga big players na sinasabi mo like yung former mayors Alice Go and sila Cassandra Ong. Sila kasi yung mga malaking pangalan na nababanggit dito. Kaugnay sa mga reklamong kinakaharap ni Alice Guo, natanggap na raw ng COMELEC ang counter-affidavit ni Guo sa reklamong material misrepresentation laban sa kanya. Nagugat ang reklamo sa pagsisinungaling umano ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Dahil dyan, pwede na raw itigil ang preliminary investigation at tumuloy sa resolusyon ng kontrobersya. Gusto kong patunayan, hindi po tayo nagsisingle out ni Mayor Alice Guo lang, sapagkat regular po kami na mayroong mga misrepresentation cases. Samantala, may impormasyon daw si Senator Sherwin Gatchalian na 3 personalidad na may mataas na posisyon sa Pogo, sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga ang tumulong sa grupo ni Guo na makalabas ng bansa. Yan ay sina Duan Renwu, Wang Ziyang at Zhang Jie. Tumulong din daw ang anyay network na ito para makalipat si Guo sa Malaysia, Singapore at Indonesia kung saan naaresto si Guo. Si Duan Ren ang isa sa mga active personalities dun sa movement nila sa Indonesia, Malaysia and Singapore. Si Wang Ziyang yung isa. Tapos meron pang isa si Zhang Jie, president ng Lucky South. Nag-book ng hotel, nag-facilitate ng travel. Hindi tinukoy ni Gatchalian kung sino sa mga ito ang pangalang isinulat sa papel ni Guo noong nakaraang hearing. Pero sinabi niyang si Wang Ziyang, isa sa mga boss ng Pogo, may papel sa pagtakas ni Guo. Malaki yung kanyang ginawa, no? Ganyan ang kanyang papel doon sa pagtakas nila Alice Guo at yung grupo nila sa Malaysia. No? Doon sa grupo nila sa Malaysia, nandoon din si Cassandra Lee. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ang inyong saksi. Muling na-cite in contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kanina. Si Roque, dudulog na raw sa Korte Suprema. Saksi, si Chino Gaston. Until we terminate or until he's... Muling pinaaresto sa House Sergeant-at-Arms si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee kanina at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag noon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Parañaque, kaya hinihingan siya ng Kamara ng Ebidensya. He expresses commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the documents.
Matatandang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa pogo sa bansa. Kasunod niya ng pagsama niya kay Cassandra Leong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang Whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong. Hindi naman nadinag si Roque sa bagong pag-cite ng contempt laban sa kanya. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. Naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatura. Samantala sa pagdinig ng Quadcom ay isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang 3 Chinese drug lords. Nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang. Pinatawag din sa pagdinig si dating PCSO General Manager Royina Garma na nooy miyembro ng PNP-CIDG ng Davao City. Matatandang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa 3 Chinese inmates. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan nagagawa. Ito ng sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So, allow me to continue na lang. Huwag nyo nang questionin. Baka madamay pa pamilya mo. So, you deny making this call? Yes, Your Honor. Itinanggi ni Garma na malapit siya at pinaburan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya na-appoint siyang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naiyak naman si Garma ng ma-cite in contempt dahil sa pag-iwas sa pagsagot sa mga katanungan ng komite. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center hanggang matapos ang pagdinig ng Quadcom o hanggang sabihin niya ang katotohanan na ikasisiya ng mga miyembro ng komite. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.